niya maging isang batikang broadcaster, diba? Si Tita Mel Tiangco ay una munang nag-apply ng trabaho bilang isang A. Segment producer or B. Newscaster. Ay! Alam namin yan, syempre. Totoo yan. Saan ba natin madalas nakikita si Tita Mel? Sa balita. Ngayon, anong una niyang in-applyan? Malamang newscaster at alam na alam niya ni Tita Mel. Di ba, guys? Newscaster kasi, nung pinag-aralan niya yung journalist talaga, hindi ko alam kung ano yung pinag-aralan niya. Pero, na-chismis sa akin ni Tita Mel kasi napagpakailanman na yung buhay ko. So, nagka-chismisan kami a little bit time. Tapos, sinabi niya sa akin, newscaster nga daw yung Kaya sanay siya sa news. Yes. Alam niyo ba, ang ibig sabihin ng GMA? Yes. Noong 1960s, ang tawag sa GMA ay Greater Manila Area. Dahil ang signal ng GMA noon ay nasa Greater Manila Area lamang. Ang isa sa mga unang may-ari ng GMA, si Uncle Bob's Lucky 7 Club. Uncle Bob. Si Uncle Bob. Uncle Bob. Oo. At si Tita Mel, may segment dyan sa Uncle Bob. Bata pa siya noon, nakaribon siyang gano'n. Ganun siya. Very Bata pa siya noon. Bata pa siya. Meron siyang segment doon sa Uncle Bob's Lucky 7 Club. Segment producer, si Tita Mel. Segment producer. Tama. Isang segment. Segment producer. Okay, ano po magiging kasagutan nyo? Well, dito sa side ng mga babae, parang ang masasabi ko lang, Oh, sinungaling sila. sinungaling. Ay, okay. Dito naman sa mga kalalakihan, Na kung saan ay segment daw kung producer. saan ay segment producer, parang naniniwala ako doon. Naniniwala kayo? Naniniwala po kayo sa segment producer? Oh, sige. Sigurado na po kayo dun, ha? Okay. Segment producer, kabog or sabog in 5, 4, 3, 2, 1!